Magandang umaga mga katalakayan, lalo na sa lahat ng nakasubaybay ngayon sa programang Ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency, Region 5. Ako po si Weng Brisha Briones, Information Officer ng BIFAR Bicol, at kayo ay nakatutok sa Talakayang Pangpangisdaan. Isang programang naglalayong magbigay ng mahahalagang impormasyon at kaalaman tungkol sa sektor ng pangisdaan dito sa Bicol Region. Napapanood tayo ng live sa Facebook page ng Philippine Information Agency o PIA Bicol Region at BIFAR Bicol Facebook page. Ngayong araw ng Biyernes, Mayo 30, pag-uusapan natin ang isa sa mga programa ng BIFAR, ang Mangingisdang Director Program. Tuwing buwan ng Mayo, ipinagdiriwang natin ang Farmers and Fisherfolk Month. Dito, isinasaalang-alang natin ang adhikain ng DABFAR na palakasin ang ugnayan at partisipasyon ng mga mangingisda sa pamahalaan. Kaya isinasagawa natin taon-taon ang Mangingisdang Director Program. Sa ilalim ng temang Pilipinong Mangingisda, Buhay na Bayani sa Bagong Pilipinas, buong puso nating kinikilala ang di matatawarang ambag ng ating mga mangingisda. Hindi lamang bilang haligi ng kabuhayan sa mga kostal na komunidad, kundi bilang mga katuwang sa pangangalaga ng mga katubigan at yamang dagat at nagsisigurong may pagkain sa bawat hapag ng pamilyang Pilipino. Upang mas may paliwanag ang Mangingisdang Director Program, makakasama natin si Mr. Joel M. Benavides, Chief ng Regional Fisheries Training at Fisherfolk Coordination Division, at si Direktor Daniel V. Royales, ang Mangingisdang Direktor ngayong taon. Habang ang ating Mangingisdang Direktor ay nakaupo sa opisina ng BIFAR, ang amin naman pong Regional Director ay nag-i-immerse din po siya. So, kadalasan po, kung taga saan po yung ating Mangingisdang Director, doon din po siya unang-unang pumupunta. Minsan, ang aming Director ay gumaganap bilang mangingisda. Minsan nasa aquaculture siya. Minsan may pagkakataon ng aming regional director ay nagtinda ng isda. So gaano po ba kahalaga ito? Gusto natin iparamdam sa isang mangingisdang director kung ano ang ginagawa po ng pamahalaan. In the same manner po, yung ating regional director, siya naman po ay nakakasalamuha niya yung mga mangingisda. Ano po? At hindi lang niya nakakausap, at siya po mismo ang gumagawa. So yung simula sa pagising sa umaga, hating gabi, depende po kung asan po yung sektor ng napuntahan niya or saang komunidad po siya naka-immerse. Halimbawa, kung ang isang mangisda ay maagang gumigising para mangisda or magtinda, ganun din po ang ginagawa ng ating regional director. And siguro habang siya nagpapahinga, kausap na rin po yung mga sa barangay, nakikisalamuha po siya sa mga mangisda, nagtatanong siya, ano po ba yung mga pang-araw-araw po ninyong nararanasan sa isang coastal community. At ang pinaka-importante is siya mismo po ay naririnig niya ang mga hinaing. Hinaing na hindi kailangan pumunta ang mangingisda sa opisina. Hinaing na siya po mismo ang nakakaranas simula sa maramdaman niya kung anong kinakain araw-araw, ano yung pang-araw-araw na ginagawa niya simula sa pagising hanggang siya po ay lumaot, hanggang siya po ay makauwi. Napaka-importante po nito kasi yung mga pulisiya po at mga direktiba ng BIFAR mas maayos at mas napapanahon kasi maraming pulisiya na kailangan na talang i-update or ayusin. Yung mga pulisiya na dati ini-implement ng BIFAR, marahil po ay maraming mga programa na mas bago na dapat implement sa ating hindi na po sa karagatan but pati sa ating inland. At yun naman pong sa mangingisdang director naman, ganun din po ang ginagawa niya. So, hindi na lang siya yung sumasangguni sa BIFAR, siya po mismo ang sinasangguni, hindi lang po ng mga mangingisda, but pati po kaming mga empleyado. Kapag nakaupo po siya sa buong buwan ng Mayo, pwede po siyang magpatawag sa amin ng meeting at alamin ano ba problema ng aming mga empleyado. Bakit ba natatagalan? Bakit ba ang bagal? Sabi ng iba is, bakit ba ang bagal ng programa? Pinaparamdam namin sa ating mga
sa ating mangisdang director, pinapakita namin sa kanya ano ba yung transaksyon, paano nagagawa ang isang programa, paano kami bumibili ng mga materyales, paano kami pumipili ng mga beneficiaries, at ang pinaka-importante, paano kami nagbababa ng mga livelihood at mga programa. So, ang maganda po rito sa programang sa Fisher Folk Director Program, sila po mismo yung mga mangisda. Pagbalik po ng ating mangisdang director, pwede niyang ikwento na, kaya pala matagal, kaya pala mahirap, hindi naman pala nila kasalanan, or meron silang sinusunod ng mga alituntunin o mga batas para maiwasan yung mga programang minadali, maiwasan yung mga programang nakadesign lang siya sa ilang tao. So, yun po ang pinakamagandang pwede niyang ibahagi bilang mangisdang director. Yung pong Fisher Folk Director natin, siya po mismo magsasabi, instead na batikusin natin ang gobyerno, tulungan natin siya. Tulungan natin para mapaayos pa at tulungan natin para mas magaan ang trabaho nila sa pamamagitan ng suporta at pag-unawa sa ating gobyerno at gawin gawin natin bilang mga mangisda ang ating mga tungkulin. Sumunod tayo sa batas at gawin kung ano man ang dapat gawin para makatulong sa gobyerno. Isang programa na masasabi natin na isang buwan lang siya pero yung experience po niya hindi nababayaran. Wala po tong sahod ang mga mangisdang director. Kami nga po humihingi pa kami ng paumanhin sa kanilang pamilya kasi isipin niyo po isang buwan siyang nalalayo sa family niya. Yung isang araw nga po na hindi siya nakakauwi or hindi nakakapag-pangisda, napakalaking bagay na po yun sa kanyang pamilya. So, ang maganda po rito is napapalakas din po natin ang balikatan. Yung balikatan na sila mismo ang nakaranas, yung mga isda, umupo sa BIFAR, at yung ating director naman ay siya naman po ang tumira. Ilang araw man lang ito or ilang linggo na tumira sa coastal community, siya po is mararamdaman niya, bakit pa sila nagagalit? Bakit pa sila nagtatampo sa ating gobyerno? So, isa po to sana ay mapagpatuloy po natin. Nagsimula siya 2005 and sa ngayon po ay meron na tayong 20 mangisdang director. Alam niyo po ba na yung mangisdang director program, nakapattern ito sa City Youth Official, or ito po ay na-inspire ng City Youth Official program ng Naga City. Panahon pa po ito ng ating butihing Mayor Jesse Robredo. Parehas na parehas po ang layunin nito para maramdaman kung paano nga ba tumatakbo ang pamahalaan at makita mismo ng mga, kung ikaw man ay City Youth Official, ikaw man ay mangisdang director, makita mismo nila at maramdaman kung paano nagsisimula at paano na-implement ang mga programa. Taon-taon po, yung ating mga leader mangisda, yung mga pharmacy chairman ng kanya-kanyang munisipyo at syudad, nagtatalaga po ng Provincial Fisher Folk Representative. At galing po sa kanilang mga hanay ng Provincial Fisher Folk Representative, sila po ay meron ng eleksyon kung sino po ang susunod na mangisdang director. So, sila po ay nagbobotohan at pagkatapos po nito, sinasabit po namin siya sa aming national office. Ito po kasi ay hindi lang sa regional level ginaganap. Buong Pilipinas po ay meron din pong National Fisher Folk Director. At pagkatapos po ng isang buwan, ito pong lahat ng mangisdang director, nagtitipon-tipon po sila para mag-share ng kanilang experience sa kanya-kanyang rehiyon. At ganun din po yung aming national director. Mas malawak po kasi ang nasasakupan niya and siya rin po ay nakakaranas din ng paano maging isang national director ng BIFAR. Kung paano bumababa ang programa simula sa national hanggang sa regional, sa probinsya at sa mga mangisda po natin. So, yun po ang kahalagahan ng pagpipili po ng isang mangisdang director ay dumadaan po sa proseso. And sa amin po sa BIFAR, nakaugalian na po na halos lahat ng probinsya ay umiikot po. Ibig sabihin, kung ang nakarang taon ay galing sa isang probinsya, malamang po yung susunod na mangisdang director ay sa ibang probinsya naman. So, taon-taon po natin itong ginagawa. And yung 20 mangisdang director po natin, isa pa lang po naging babaeng mangisdang director. Isa po to sa baka
gusto namin mangyari na sana yung ating mga kababaihan ay mag-participate po sa mga itong programa. Sapagkat gusto namin represented po ang kababaihan. And kami po ay natutuwa na nung huling mga taon, ang ating pong kauna-unahang babaeng mangingisdang director ay umupo po siya. Siya po ay galing po sa Tabaco City. And siguro sa mga darating na panahon, mas mapapalakas pa po namin ang suporta ng ating gobyerno sa mga kababaihan sa pamamagitan ng kanilang aktibong partisipasyon. Simula sa kanilang barangay hanggang sa munisipyo, hanggang umabot po sila bilang mangingisdang director program. Sana po ay mas marami pa pong kababaihan ang maging parte ng programang ito. Ako po si Daniel Royales, taga-digdi sa Barangay Kotmo, Sipokot, Camarines Sur. Saro pong parasira, may saro sa ng agom, asin may anong naaki. Sa kuya pong hanap buhay, yung pagsisira. Kan ako po, hubin pa hanggang sa ngunya na presente. Sa presente po, sa kuyang pinagigibo, iyo po ang padagos na magbantay sa satoyang mga parasisira, tangarig na matawanan tamang pagkakataon ang satong mga parasisira na pumasinso sa saindang mga hanap buhay. Talagang nahihiling ko na dakol ang mga dakop kasira na kuta na dapat dinadakop din sarong parasisira. Dinhuli ta pwede pa sindang magdarakula. Asin tabako lang nakadikit kadakol pong mga sira na magagayon ang sarit pa lang nadadakop na. Kaya nag-abot ang panahon na nakalawag ako sa sarong organisasyon inot-inot sa BAPSI, ang Barangay Agriculture and Fishery Council. Asin nahiling ko si kakulangan sa mga parasisira kung paano mag-asenso ang sarong parasisira. Sinta nahiling ko po na kinakaipuhan na magkaigwanin sarong tao na madesisyon na magtabang sa mga parasisira. Kaya naisipan ko na ano daw kung tabangan ko ang mga parasisira digdi sa samang barangay na mas lalo pang mapakaray ang saindang mga asosasyon. Inhulita ako sa roma na parasisira, kaya sinikap ko po. Ngunyan, sa pamamagitan sa kuyang mentor, si Mr. Arnold Hermoso, sabi sa kuya, ano daw nga bro kung tabangan mo kami sa kuyan, sa munisipyo. Dahil sa kita na nga ni inform si chairperson digdi sa Banwaanin si Pukot, sinikap ta ko ta na mahali ang illegal fishing digdi sa Banwaanin si Pukot. Asinta saro yan sa satong advokasya na total mawaraan illegal fishing digdi sa Banwaan kan si Pukot. Ta ang gusto ta nga ni makano ditong parasisira na itong mga sira na dapat dakupon, dahil na mo na pagdakupon para sa next generation. Pero po ang masaklap na pangyayari sa kabila kayan, medyo napagbantaan pa ang satuyang buhay na sabi palalataon ang satuyang payo dyan sa dagat. Pero sa kabila po kayan, dahil man kita natakot, asinta dirdiretso sana kita sa satuyang advokasya na mahali ang talagang illegal fishing digdi sa Banwaan kan si Pukot. And
bako lang sa banwaan kan Sipokot, kundi sa bilog ng pagtaraid na banwaan kaning San Miguel Bay. Gusto ko po na sa maabot na panahon, ma-realize kan mga parasisira na ining advokasiyang ini, manungod sa pagkakahali inin illegal, ma-realize maninda kasi sa maabot na panahon, may hiling maninda na madakol ang sira na madadakop. Asinta, bako lang na si presenting niyan, kundi si sa maabot na panahon, si next generation, makakahiling pa nin sira. And igwa pa kitang sira na makukuha, nadadarahon ta sa satuyang hapagkainan. Asin sa tuyang mga konsumidores, lalong-lalo na sa banwaan kan Sipokot. Asin pagtaraid pang mga banwaan. Tadigdi po kaya, ang samuyang dakop digdi, halimbawa araw kan Pasayan, ang Osbon, makulang po yan digdi pigdadara pa yan sa Metro Manila. So, nakakatabang kita duman sa iba pang mga tao na ang hanap buhay man, amanungod man sa fishery. Kaya siguro po, ipapadagos-dagos na lang ining sa tong advokasya, bako lang na sa pagkontrol kan illegal fishing, kundi sa padagos na pagtabang po sa satuyang mga parasisira, tangarig magkaiguanin maray na buhay, ang satong mga parasisira, siring man. Kami po, padagos man na nagtatabang duman sa mga akinin parasisira, manungod duman sa scholarship na tinataukan BIPAR. Kaya po digdiyo sa banwaan ng Sipokot, ego po digdinin dumang scholar na talagang nakagraduate. Proud po kami dyan na igwa kami kayan. Asinta, gigibuhon po yan, dagos-dagos yan. Lalong-lalo na ngunya na panahon ta, pinakaipuhan ng akinin mga parasisira, talagang makagraduate. Igwa man lang sa sarong pamilya nin makagraduate, tangarig at least igwa nin makatabang sa pamilya. Ano po? Arog lang po kayan ang sa kuyang hinahagad sa mga parasisira digdi sa banwaan ng Sipokot. Asin lalong-lalo na sa pagtaraid pang banwaan kaniyong San Miguel Bay, asin Ragaygol. Masabi ko po sa indo na ang kooperatiba magayon. Arog kan Sipako. Ang Sipako po, nag-i-income kita ngunyan sa pamamaagi kan sa tong traktor. Igo po kita nin mga tinitindang bagas. Kompleto po yan. Si mga members na gustong bakal nin bagas, dumana po sa Sipako nagbabakal yan nin bagas. Kaya po nga ni ang Sipako iguana nin fish cage. Tanailing ta po ang fish cage. Dakulaon ang opportunity digdiyo sa San Miguel Bay. Kung ihilingon ta po, dakulang marayan pagkakataon na si itong dating capture fishing, maglaog na lang kita sa fish caging. Tangarig po na mabawasan ta itong mga pagdadakop ng sira na daitama. Ano po? Kaya arog na lang kayan. Asang ngunyan po, bilang sarong leader, ang pangarap ko sa mga parasisira, bako lang digdiyo sa barangay Kotmo, bako lang sa banwaan ng Sipokot, kundi sa bilog po na San Miguel Bay area, lalo pat may problema kitang dakula na dahil ta sigurado kung maitutuglok ni o dai, pero kita po naghahanda na ang mga parasisira dai po maapi pag-abot sa araw kaning pagkakataon. Ang gusto ko po padagos na mag-asin sa mga parasisira, asinta gigibuhon ta ang gabos sa pamamaagi kan sa tuyang kakayahan man nakadikit. Tangarig pong ang mga parasisira makapagpadagos sa maray na pagsisira digdi sa banwaan ng Sipokot asin sa bilog na San Miguel Bay area. Kung nahihiling ta po, base sa samuyang obserbasyon, ang dakop nin sira kan kada parasira sa aral daw, bako po yan na nagdadagdag, kundi nagbabawas. Ang gusto ta, bakong magbawas ang dakop kan parasisira ta, kung magbabawas po yan, papunta yan sa pagtios. Kundi ang dapat magdakol sa paanong paagi, sa man iba-ibang paagi, halimbawa po, mag-fish kids culture ka dyan, iyan po siguro, saro yan sa makakatabang. Asin, kung igwapang itong mga pwedeng gibuhon kan mga parasisira na bako sa dagat,
halimbawa, araw mo niyan, pag matawanan baga kami nin assistance kan CIP, tawanan kami kayan, sisikapon ming bako naman sa dagat ang iba. Tangarig pong dae ma-overfish ang satuyang lugar na pinagsisiraan. Kaya po ang gusto ta, gabos na para sisira makinabang kay ni. Kaya nga ni sinikap ta po na makapagparehistro ang gabos na para sisira. Bako lang digdiyo sa Banwaanin Sipokot, kundi sa man iba-ibang lugar kaning Bicol region, lalo na sa San Miguel Bay area. Saro sa bagay na sa kuyang nahiling bilang pharmacy chairperson digdi sa Banwaanin Sipokot, marayrahay po na igwanin mga leader na bako lang ako, kundi sa man iba-ibang barangay kan Banwaanin Sipokot. As in, bako lang si mga leader. Pati na po itong mga member na para sisira. May kaigwanin partnership na inaapod kaibaan LGU. Takon igo po kita nin pagkakasararo. May maray kitang urulay. Siguro ang satuyang kadagatan mas mapapakaray ang satuyang pagmanihar. Kasi po ang pharmacy is nasa pagmanihar po kan satuyang resources. Ngunyan ang gusto ta magkaigwa kita nin sustainable na resources. Kaya tayo po pwede na ngunyan na presente o ubuson ta na tapos sa aga mayo na. Kaya dapat po na araw kani ang satuyang mayor nakikisumaro, ang satuyang sanggunian nakikisumaro, ang satuyang municipal agriculture office yaon po ang padagos na tangkilik sa pharmacy asin sa mga parasisira. Bako lang sa kung paano, lalo na kung pag may nag-aabot ng mga programa ang gobyerno, dahil po nalilingaw sa mga parasisira. Kaya magayon po baga na igwanin maray na pag-iiribahan ang mga parasisira. Kasi tayan ang gusto kong ma-realize nin gabos na mga parasisira na bako sana na magsabing iyo ako nagsusunod ako sa batas. Kundi itong may harmonia nin pag-iiribahan. Bako lang sa pag-iiribahan kan kapwa parasisira, kundi kan mga nasa gobyerno o nasa sangguniang bayan tata, sinda po bagaan nagtataonin mga legislatura, nagtataonin mga batas manungod sa satuyang kadagatan, lalo na sa municipal water, na angkop para sa satuya para mas mapaasinso ang satuyang pagsisira sa Laugan, Banwaan. Sa ilalim ng temang Pilipinong mangingisda, buhay na bayani sa bagong Pilipinas. Buong puso nating kinikilala ang di matatawarang ambag ng ating mga mangingisda, hindi lamang bilang haligi ng kabuhayan sa mga kostal na komunidad, kundi bilang mga katuwang sa pangangalagaan ng mga katubigan at yamang dagat na sisigurong may pagkain sa bawat hapag ng pamilyang Pilipino. Padapas ko tayong gigibuhon ang sa kulang advokasya na ang gabos na parasisira na kulang po sa Banwaanin Sipokot, kundi digdi po sa Bicol region. And kung sakala pa, mas maghiwas pa, gigibuhon pa po ang gabos na ang sa tulang mga parasisira, kung dahil man makaabanting maray, ng huli takitaan niya on sa laylayan, medyo makaarabanting man lang, makaangat-angat man lang, kisira kadikit. So kayo pong mga mangingisda,
ay tinatawag naming buhay na bayani sa bagong Pilipinas dahil kayo po ang nagbibigay ng pagkain sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa mga taga Bicol. Actually, pinakalayunin po talaga nito is after ng Fish of Folk Month celebration, lalo ng ating mga isang director, si Director Daniel, is siya magiging parang ambassador natin sa baba din after nito. Isa itong napakahalagang pagkakataon upang mas naunawaan ng dalawang magkabalikat ang kanilang pananagutan at papel sa ikabubuti ng buong sektor. Hindi lamang ito pagkilala sa ating leader mangingisda, kundi isa ring paraan upang mas mapalalim ang pagdama ng pamahalaan sa tunay na hamon, pangangailangan at adhikain ng mga mangingisda. Sa bagong Pilipinas, patuloy ang ating pagkilala sa mga mangingisda bilang katuwang sa pagpaunlad ng ating bayan. At dito, muling pinatibay ng BIFAR sa aming walang sawang suporta mula sa serbisyong teknikal, edukasyon, kabuhayan, mga pagsasanay at pagpapaigting ng balikatan upang maproteksyonan ang mga yamang tubig na pinanggagalingan ng ating kabuhayan at pagkain. Sa ating ika-dalawampung mangingisdang direktor, si Direktor Daniel Reyales ng Sipukot, Camarines Sur, buong puso ang aming pagtanggap sa iyo sa BIFAR Bicol. Naway ang isang buwang karanasan ito ay pagbigay sa iyo ng pagkakataong masaksihan at maranasan ang mga operasyong isinasagawa ng BIFAR. Mula sa pamahala ng programa, pagpapatupad ng proyekto, hanggang sa ugnayan sa mga postales. Tunay nga na ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at dedikasyon ang pundasyon ng masaganang kinabukasan para sa ating mga katubigan at sektor ng pangisdaan. So maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Mabuhay ang mangingisdang Pilipino at sama-sama nating itaguyod ang mas maunlad na bagong Pilipinas. Yung ating mangingisdang director program ay tumagal na ng halos 2 dekada. Ito po ay dahil sa matatag na balikatan ng gobyerno at ng ating mga leader mangingisda, pati po ng local government unit. Sapagkat hindi namin kayang gawin ang balikatan kapag wala ang mga mangingisda, wala ang local government units, at pati rin po ang ibang ahensya ng gobyerno. Malaki po ang suporta ng ibang ahensya ng gobyerno. Tuwing nagkakameron po ng pulong-pulong, hindi lang po BIFAR ang nakakasalamuha ng ating mga isang direktor. Madalas, nagkakameron siya ng meeting sa mga ibang ahensya ng gobyerno na kasama ang local government unit para alamin kung ito ba trabaho lang ba ng BIFAR, ito ba ay joint efforts ng lahat ng ahensya ng gobyerno, at lalong-lalo po ng local government unit. Isa po sa malaking naitulong ng ating mangingisdang director program, yung ating mga Fish of Folk leader, namumulat sila hindi lang sa kanyang local government unit. Minsan kasi, nalilito rin po ang ating mangingisda kung kaninong programa ba dapat itong gusto nilang mangyari. So, minsan, akala nila local government unit, minsan, akala nila BIFAR, at minsan, hindi nila alam na yung programa, partners lagi pala ang LGU at BIFAR. Akala nila LGU kasi o BIFAR kasi. Pero yung pala, ang hindi nakikita ng ating mangingisda, maraming programa na nagagawa ang isang local government unit na may katuwang palang BIFAR. And in the same manner, ganun din pala ang BIFAR. Akala nila ang isang programa ay BIFAR lang, ang proyekto ay BIFAR lang. Ang nalalaman nila dahil sa programa ay yung koordinasyon pala ng BIFAR at LGU ay nagsisimula hindi lang sa kanilang hinaing ng mga mangingisda, but yung mismong mga kanya-kanyang programa nila. Kasi ang LGU may kanya-kanyang programa tulad ng BIFAR. So, ang ginagawa natin dyan, sa tulong ng ating mga mangingisdang leader,
inaalam natin kung paano ba magkakatulungan ang ating LGU pati ang BIFAR at pati pong other agencies para yung lahat ng insights, lahat ng mga request, lahat ng mga rekomendasyon ng ating sektor ay madinig po talaga. Mas holistic ang approach. So, madalas kung merong issue sa kababaihan, nagpapatawag din tayo ng mga leader kababaihan o kung ano pang ahensya ng gobyerno. So, kung ang issue naman ay karagatan, meron kasing mga sektor o merong mga ahensya ng gobyerno na may mandato sa isang resources. Sa loob po ng isang buwang pagiging isang mangingisdang direktor, nakakatuwa po at medyo may kahirapan. Subalit bilang isang mangingisdang direktor, lahat po ng yan ay ating ginampanan upang ang nilalayon ng programang ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay maisakatuparan natin upang ang pagkakaroon ng balikatan ng BIFAR at ng mga mangingisda ay mas lalong umunlad at mas lalong maging mahusay ang ating mga mangingisda, katuwang ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kaya po sa loob ng isang buwan, sinikap po natin na yung 6-point agenda ay atin pong magawa upang sa pagtatapos nitong programang ito ay makapagbigay naman po tayo ng rekomendasyon at anuman ang ating mga nakita ay madala naman natin sa ating mga kapwa mangingisda at masabi natin yung kinakailangan nating sabihin kung ano yung mga nakita natin bilang isang mangingisdang direktor sa loob ng Bureau. Sa pagiging isang mangingisdang direktor po, ang totoo nakakapagod dahil maraming lugar na pinupuntahan, subalit masaya sapagkat naroon ang excitement na makapiling mo yung mga ibang mangingisda at ang iba't ibang provincial fishery office ng ating rehiyon. Sa pagiging isang mangingisdang direktor po, hindi lang natutuhan ko yung mga ginagawa ng ating kasalukuyang direktor ngayon, kundi natutuhan ko rin yung mga ginagawa sa iba't ibang rehiyon ng ating buong Bicol region. Dahil nakita po natin ang mga pangangailangan, ang atin pong kagawaran, ang ating bureau ay napakalaki ng ginagampanan tungkulin para sa ating mga mangingisda. Yung mga naririnig natin sa ibaba sa ating mangingisda na pagkaminsan sinasabi parang nagkukulang ang bureau, hindi po yung totoo. Kasi nakita po natin kung paano ginagawa dito sa bureau yung pagtulong sa ating mga mangingisda. Kung paano po pinoproseso yung lahat-lahat ng mga kinakailangan upang ang ating mga mangingisda ay mabigyan ng tulong sa kanilang mga pangangailangan. Lalong-lalo na po doon sa assistance na mga kinakailangan katulad ng fuel assistance na ang nagpoproseso ay ang ating bureau. Katulad din po doon sa ating registration sa RSBSA, katulong din po natin ang ating bureau para mas mapaayos po ang rehistrasyon ng ating mga mangingisda. Lahat po ng yan ay nakita ko na karapat-dapat lang sapagkat kinakailangan ng ating mangingisda at ng ating bureau na magtulungan. Kung ano man yung mga nasa ibaba, kung ano man yung mga hinaing ng nasa ibaba, ay kinakailangan lang na maipaabot sa ating kagawaran. At kung ano naman yung nasa kagawaran ay maipaabot sa ating mga mangingisdang nasa ibaba. Kasi po nakita natin na kulang sa impormasyon pagdating sa ibaba. Maraming programa pala ang Bureau of Fisheries na hindi alam ng
mga mangingisda, tayo ay natuto na intindihin ang ating kagawaran kung sakali man na may mga bagay na hindi naiintindihan yung ating mga mangingisda. Kasi po, sa ibaba, maraming murmurasyon, maraming kung ano-anong sinasabi, pero yun pala ay hindi totoo. Sapagkat dito sa taas, kung paanong yung ginawa ko, maglibot ng maglibot at tingnan yung ating mga proyekto, isang napakahirap pong bagay para sa isang direktor. Lalong-lalo na kung siguro kung medyo masama ang panahon, pero sa paglilibot ko hindi naman ganun ang nangyari. Pero sa tingin ko po, mahirap sa isang direktor na basta na lang natin sasabihin na ay si direktor ganito, ganun. Ang natutuhan, isa pa pong natutuhan ko ay yung tamang pagpapaliwanag sa ating mga mangingisda. Gusto ko lang pong ipaabot sa ating mga mangingisda. Magkaisa po tayo ng layunin, magkaisa po tayo ng pag-iisip, at lalo nating palakasin ang pakikipag-ugnayan sa ating kagawaran. Sapagkat dito sa bagay na ito, dito po lalong uunlad ang kasanayan ng mangingisda at dito po lalong uunlad ang ating kabuhayan. Hindi lang po sa paraan na gagawin natin kung ano ang dapat, kundi talagang dapat po tayong sumunod sa batas kung ano ang pinapairal ng ating batas pambansa. Sapagkat ang ating kagawaran naman ay laging nakaantabay, lagi lang pong nakaantabay sa atin upang tulungan ang mga mangingisda. Tayo namang mangingisda, wag po tayong magsawa na makipag-ugnayan sa ating kagawaran, sapagkat kung ano ang ating hinaing at hindi natin sinabi, paano naman nila tutugunan? Kaya po siguro, doon sa pakikipag-ugnayan, lalo pa po nating paigtingin ang ugnayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng ating mga mangingisdang Pilipino. Ako po ay nagpapasalamat dahil sa pagiging isang mangingisdang direktor, na natutuhan ko po kung paano ang ginagawa ng isang direktor. At nagpapasalamat din po ako sapagkat lahat ng kailangan kong malaman at kailangan kong gawin ay itinuro po sa akin ng ating kagawaran. Kaya po, mabuhay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mabuhay ang pamilya ng BIPAR. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa isang makabuluhang oras ng talakayang pangpangisdaan. Salamat muli, Sir Joel M. Benavides at Mangingisdang Direktor Daniel V. Royales sa mga kaalamang ibinahagi ninyo sa ating mga kababayan. Sa bagong Pilipinas, patuloy ang ating pagkilala sa mga mangingisda bilang katuwang sa pagpapaunlad ng ating bayan. At dito, muling pinatitibay ng BIFAR ang aming walang sawang suporta mula sa serbisyong teknikal, edukasyon, kabuhayan, mga pagsasanay at pagpapaigting ng balikatan upang maproteksyonan ang mga yamang dagat na pinanggagalingan ng ating kabuhayan at pagkain. Ang BIFAR Bicol ay patuloy na nagsusumikap na maihatid sa inyo ang dekalidad na serbisyo, makabagong teknolohiya, at makabuluhang gabay upang higit pang mapaunlad ang sektor ng pangisdaan sa ating rehiyon. Magtulungan tayong palaganapin ang kaalaman at kamalayan hinggil sa responsableng pangingisda at patuloy nating suportahan ang mga hakbangin para sa pangangalaga ng ating karagatan at pagpapaunlad ng mga proyektong pangkabuhayan sa sektor ng pangisdaan. Tungo sa serbisyong tapat, isday sapat, mangingisday angat. Muli, ako po si Weng Brisha Briones. Hanggang sa susunod na huling Biyernes ng buwan, dito pa rin sa talakayang pangpangisdaan sa ugnayan sa Bicol. Diyos mabalos po.